and nagharap-harap sila, and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun ang magandang tanong. Kasi bakit nangyari yan? Kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na sang-ayon sa formula na nandun sa syntax law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabaya ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, ziniro eh. Sino po itong sila, Senator? Well, yung mga nag-working group, yung mga technical working group, baliwala naman yung naging panel to panel eh. Kasi nagkaroon ng proposal galing sa technical working group, ganun din. Hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng nakalantad na yun pala ang balak nilang gawin. Senator, ang sabi po ng ilang senador, pati ang sponsor po nito, bilang ang word na ginamit ay leksyon sa PhilHealth. Ano po yung masasabi doon? Pwede naman, binigyan na namin ng leksyon ang PhilHealth sa katakot-takot na sermon na inabot ng PhilHealth sa Senado. As far as I know, Senado lang yung masasagot ko. As far as I know, pagdating sa Senado, committee hearing pa lang, katakot-takot na lecture at saka rekomendasyon na ang binibigay sa PhilHealth. Pagdating sa budget hearing, ganun din. Pinagsabihan na sila paulit-ulit. At ang sagot naman ng PhilHealth sa amin, opo, naririnig namin ang mga ideas ninyo, ginagawa na rin namin yun. So katulad ng isang idea ko na mag-extend kayo ng dental services. I-cover ninyo ang mga bisita sa dentista, pag-ayos ng ngipin. At sabi nila, gagawin na namin yun. So dadami na yung services na ibibigay nila, i-cover nila yung case rate, tapos taasan pa ninyo yung halaga ng case rate para kunyari 600,000 yung billing, ang binibigay ng PhilHealth 20,000 lamang. So taasan ninyo kasi covered naman yun eh. So sinabi nila, gagawin namin, at sabi nga nila, alos dinoble na nila, 190% na nga ang increase eh. So tapos ang isa pang idea namin, bababaan na namin yung contribution ng mga mamamayan, yung mga direct contributor, ibababa na natin yung percentage. Ngayon ay 5%, ibababa natin sa 3.25%. So ginagawa na, meron na tayong mga idea, panukala na ginagawa na ng PhilHealth. So wrong timing na isisiro sila kasi magkakasabay ngayon yung wala silang cash flow, tapos ang anticipated natin, yung cash out nila, lalaki kasi nga linakihan na nila yung mga benepisyo at saka dinagdagan pa ng dental services, gaya nga ng sinabi ko. Ano ho ang masasabi niyo, Senator, doon sa katwiran na 600 billion ang kanilang, hindi ito surplus eh. Sabi nga ni Ma'am Cielo Magno, ito ho ay reserve fund na iba daw ho naman ang kahulugan. And kahapon sabi po ng taga PhilHealth, hindi yan 600 billion kung hindi 431 billion lamang. Correct. Alam mo, yung figure na yan, wala talagang makapagsabi kung magkano yan. Galaw ng galaw from 400 to 600 billion. Pero ako, ang gamitin kong figure ng PhilHealth kasi sila naman may hawak ng books nila eh. So, let's say meron silang 400 billion pesos. Pero, siyempre meron pang mga, let's say yan ang hawak nila ngayon. Pero siyempre meron pang maniningil sa kanila eh. Yung mga past services na nabigay nila, sinisingil pa rin po yun. At saka ini-examine pa nila yun bago naman nila bayaran. So, hindi totoo na hawak silang cash na yun na 400 billion pesos. Eh, yan ay free cash, free in the sense na pwede nilang gamitin sa kahit saan nila gustong gamitin. Hindi yan, kasi ang iba dyan, committed na. Tapos merong ang concept na insurance liability claim. So, pwede ring iba dyan ay kino-contest pa, pinaglalabanan pa kung dapat bang bayaran ng PhilHealth o hindi. So,
dapat pabayaan na natin yung hawak ng PhilHealth na 400 billion pesos kasi iba naman itong topic natin. Ang topic natin, meron tayong sin tax law na sinabi natin na yung buwis na kinokolekta sa matatamis na inumin, sa alcohol at saka sa mga sigarilyo at saka vape product, ang parte nun kailangan ibigay sa PhilHealth. So dapat sinusunod yung batas na yon kahit na magkano pa man ang hawak na cash ng PhilHealth. Kasi ibang mandato yun eh. Yung pagkolekta ng buwis at pag-remit sa PhilHealth, ibang mandato yun. Senator, ano ho ang implikasyon nito na nag-zero national government subsidy sa PhilHealth sa usapin number 1, doon sa contribution ng mga indirect members, number 2, doon sa binabanggit nyo, natataasan na po yung case rate na binabanggit nyo, pati ilan pang mga serbisyo na ibibigay po ng PhilHealth sa mga miyembro? Baka magkabulilyaso tayo kasi sa I'm sure ang Kongreso hindi naman kami nag-compute niyan, yung actuarial, ang tawag yata diyan actuarial science eh. Yung pagko-compute kung kakayanin ba ng fund o hindi. Kaya dapat hindi talaga sa galit dinaan na gusto natin pagalitan ng PhilHealth, isi-zero natin. Dapat close consultation sa PhilHealth. Magkano ang pinaka-minimum na kaya ninyong i-absorb para hindi masira yung mga plano ninyo? Ganun yun, kasi marami na nga silang plano. Dinoble nga nila yung case rate eh. Dinagdagan pa. May dental services at meron pa yata yung konsulta. Yung pupunta ka sa clinic, magkukonsulta ka lang sa doktor, hindi ka naman kailangan ma-confine sa hospital, pwede na yun i-charge sa PhilHealth. So, bagong feature na naman yun. So, dapat talaga malapitang konsultasyon with PhilHealth yan bago ginalaw yung 74.4 billion pesos na proposal ng administration na ito. Kasi yung 74 billion pesos na yun, galing sa NEP yun eh. Proposal yan ng administration na ito. So ano pong implikasyon nun? Magkaroon kaya ng katwiran ng PhilHealth ngayon? Una, na hindi makakolekta ng contribution for indirect members that will result na hindi natutuparin ang kanilang mga ipinangakong pagbabago? Huwag nilang gawin yun. Makakasuhan sila dyan. Pero kailangan bumalik sila sa drawing board at mag-computation sila. Pakita nila ulit sa amin na dapat naman yung 400 billion din ay hindi rin naman natin nakikitang natutulog lang sa habang panahon tulog. So dapat pakita rin nila na ginagamit din nila yon. Opo. Pero again, the implication po nito, ito pong kawalan ng subsidy ngayon, ano ang implikasyon nito para doon sa mga supposed to be nga po indirect members na siyang pinagkukunan po ng kanilang contribution? Dapat wala. Pero tama yun kasi magkakaroon nga ng duda. Pero dapat wala. Kasi una sa lahat, yung mga indirect members, nabayaran naman yung kanilang mga premium contribution sa mga nakaraang panahon eh. Nabayaran na yun. So, wala naman tayong rule na pag makamiss ka na isang taon, hindi ka na covered. Kasi meron tayong mandato na universal coverage. Nasa batas yun. Kaya binabayaran ng national government yung premium. Pero ano yun, parang nagko-compute tayo na ang cover dito ilang milyon pero sa computation lang yon, yung milyon ang covered sa computation lang ng subsidy. Pero dapat sa pag-function ng PhilHealth, lahat ng Pilipino covered, lahat. So dapat hindi maapektuhan ha. Kung may insidente na ginamit 'yon, sabihan ka agad ng mga mambabatas para mapuna ang PhilHealth at wag gawin ng PhilHealth 'yon at sigurado makakasuhan sila. Okay, kung ganyan po na zero allocation na ng subsidiya from the national government, yung sinasabi po ninyo na koleksyon sa sin tax law natin, saan kaya dadalhin? Magandang tanong. Napakagandang tanong. Saan nga dadalhin? Kasi nga nung kinompute yung 74.4 billion pesos, 53 billion doon, yung computation nga na koleksyon na, hindi to koleksyon sa future, na kolekta na.
to 53 billion. Tama po yun. Saan nga pupunta yun? Kaya tinanong ko yan na Ted sa interpellation at ang sagot sa akin ay in writing na lang kasi siyempre, hindi naman din memorize kung saan dinala yun. Pero ang isang na-establish natin doon, nadala yung pera pang health sana para sa PhilHealth napunta sa non-health. Kasi ang pinakatumaas na budget ay DPWH eh. So infrastructure 'yun. Is that lawful? That's a good question. Kaya nga ang sinabi ko nga rin sa interpellation ko, we are inviting another case before the Supreme Court. Especially from health advocate. Kasi nga, number one, sasabihin nga na health advocate, may mandato nga to remit. Hindi sinunod. Ziniro pa. Hindi lang sa binawasan, ziniro pa. So, is that, maganda tanong, can that be done? Kasi dalawang nagbabanggaang batas. Isa about the budget, isa about tax collection and the health and the remittance for health. So, yung pangalawa, very specific yung pangalawa actually. Para sa akin, mas specific law yung sinasabi mo na ito yung formula para ito yung halaga na ibibigay mo sa PhilHealth. Very specific yun kaysa sa budget law na general. Opo. So, sir, sa ngayon po na ito ang sitwasyon, pipirmahan ng presidente na po daw ito after the review. May remedyo pa ho ba dito ang presidente? Pag ziniro kasi, I do not kung may remedyo na pwede dyan dagdagan. Kasi ziniro na nga eh. So, wala na po sa tingin ko. Kailangan itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or na talaga. Mag-ingay na po ang mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocate. Senator, meron pong school of thought na sinasabi na kapag nag-veto dito, itong line item na ito sa budget ang presidente, kumbaga po, vinito niya ang provision na ito, mangangahulugan daw po na ang appropriations ng PhilHealth ay magiging yung appropriations ng 2024. Is that possible? Is that, ba ang doon? Ang pwedeng mangyari po, sir? Mas malabo yata na theory yun para sa akin kasi zero na, wala ka ng dahilan na i-line item dito kasi nga wala nang gagastusin. Tapos ibibito mo yung line na yun to restore the amount of the past year. Wala sa rules yun. Ang sa rules natin, if we cannot enact a budget, then the last year's budget is deemed reenacted. But we are able to enact a budget except that zero yung isang line. Siguro nga I think ito nabigla ko lang naisip to, Ted, no? I think this is the better theory. Kaya rin retain pang PhilHealth diyan at binigyan ng halagang zero para lang may bahay siya. Pwede siyang lagyan ng presidente in the future kung may savings. Galing sa iba. Kung may savings galing sa ibang item. Opo, kung may savings, pwede po na ponduhan niya bilang subsidy yung PhilHealth. Sa tingin ko, pero ang ginagawa kasi diyan kadalasan, hindi mo sinisiro para may bahay pa yung, para ang tawag niya may bahay yung item. Dapat sana iniwanan namin ng 1 million pesos o 10 million pesos. Diniro, kaya medyo yan isang kailangan ko pang magkonsulta sa mga budget experts kung ang zero ba ay pwede mo bang dagdagan. O kaya, sabi nga po ninyo, hindi pa ho ninyo lubusan na aaral ang mga provision dito po. Baka may mga singit na naman special provision kasi kung may koleksyon ang Bureau of Internal Revenue sa excise tax, sa sin taxes na ito, sa sin products, baka naman pag nakolekta yon, ang presidente magmando, ilagay mo yan dyan sa PhilHealth. Is that possible? O maliban na lamang kung may provision ngayon na nakasingit na specific itong sin tax for next year, may mapupuntahan?
ang ganito kasi Manong Ted yung bottom line ng suma total na gastos parehas hindi gumalaw yung bottom line. So ibig sabihin yun yung kinuha sa PhilHealth na galing sa sin tax collection kasi collected na yan ay pumunta sa iba. Ibang gastusin. Therefore, kung meron ka pala biglang makukunan at ibabalik mo sa PhilHealth, magagaling na yun sa savings ng iba. Kasi, all accounted for na Tama. Kung ano man yung kinolekta, ito na rin ang gagastusin. Mangungutang pa nga Mangungutang pa nga para sa ibang gastusin. So, ganun po yung mangyayari dyan. Okay, kasi nga yung 6-point-something trillion pesos specific yun, hindi naman po nabawasan yun Yung pa rin, di ba? Yung amount, yung bottom line, yung suma total ng gastusin, parehas din. Umiba yung purposes. Opo. So, merong pagkakagastusan pa rin yung pinuwang 70 billion na yun. Pumunta nga sa iba. Opo. Yun po ang hindi nyo alam kasi hindi kayo nasagot during the interpellation. Correct. At maintindihan ko rin yun kasi nung pagtanggal na nung 74 billion, ilalagay siguro yan sa isang pool na funds na available, tapos doon nila kinuha yung mga pang DPWH, pang DND. So doon ako kunin, kaya hindi mo masabi kung hindi masabi agad kung merong one-to-one na transfer. Opo. Sige. DPWH, Senator, ang